Po kayo. Masaya ba kayo ngayong umaga? Ang bilis ng linggo. Ngayon po ay, ano ngayon? September 22. Tayo po ay bumabagtas sa usapin na magnification. Pagsamba sa Diyos. Yung paglaki ng tingin sa Diyos. Yung magnifying glass, ibig sabihin, pag ginamit mo yan, yung object ay lumalaki. So, ibig sabihin, dapat ang Diyos sa pagsamba ay lumalaki. Malaki na talaga siya eh. Kaso lang, kaya maliit ang tingin natin, malayo tayo sa Kanya eh. Sa totoo na mga batid, malayo tayo sa Kanya, kaya ang liit ng tingin natin sa Kanya. O kaya naman, pwedeng wala tayo sa Kanya at bulag pa tayo. Kaya ang liit-liit ng tingin natin sa Kanya. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay yung talata, We thank Thee and praise Thy glorious name. Pag sinabing thank, ang ibig sabihin po na yan ay magbato, mag-etya ng pananalita na may malakas sa tinig ng pagpupuri at pagpapasalamat. Tayo ay magbigkas, magpuri, magpasalamat sa Diyos. We thank Thee. Orally, verbally, sinasabi natin sa Diyos, salamat Diyos, at purihin ang iyong maluwalhating pangalan. Amen? Napakapalad po ng mga taong sanay, gawi, buhay, ang magpasalamat sa Diyos. Mga kapatid, walang meaningful worship, walang truthful worship, na hindi tayo nagpapahayag, bumibigkas, nagpapaabot, nagtatapon ng ating panalita, Lord, salamat sa lahat ng bagay. At hindi lang salamat, kundi purihin ang iyong pangalan. Magkaiba yung yung sabi ng awitin na, anong awit na yun? Lord, I worship you, not just because of what you have done, but because of who you are. Tayo ay nagpapasalamat dahil ang daming ginawa ng Diyos sa atin. Higit sa mabibilang ang ginawa at patuloy na ginagawa sa atin ng Panginoon. Count your blessings and name them one by one, and you will surprise what the Lord has done. Amen? Tayo puro reklamo, tayo puro maktol, para naman ikimipatago sa Diyos. Iyong malasin, iyong damahin, iyong lasapin ng Diyos ay hindi nagpabaya. Lalo na sa sinasabing mga anak ng Diyos. Bago tayo masyadong problemado sa buhay, kagaling mo nga't matangos ang iyong ilong, ang aking tangos. Kagaling mo nga't ikay may pinag-aralan, ako'y hindi nag-aral. Kagaling mo nga't ikay nakakalakad, ako'y hindi. We have many things to thank for sa Diyos. Kayo ba'y masaya sa Diyos? Kayo ba'y nagpapasalamat sa Diyos? And then praise Thy glorious name. Talagang purihin natin ang Panginoon. Amen? Dapat tayo ay hindi nananawang ang Diyos ay sabihin siya'y walang kasing rilag. Ang Diyos ay walang kasing banal. Ang Diyos ay walang katulad. Ang Diyos ay dakila. O, purihin ang Panginoon. Ano ba pag binubulay ko mga kapatid? Ang pinakamaganda talaga at talagang layunin talaga ng Diyos sa tao, kaya nilikha, ay talagang pasalamatan ng Panginoon. At dakilahan ng Diyos. Halimbawa, nananaginip ako nagbubulay. Halimbawa, may lumapit sa akin, Pastor Eloy, handa ka na ba magkapera ng 1.5 trillion?
Oo. 1.5 trillion. Handa ka na bang magkapera ng 1.5 trillion? Iniisip ko agad paano kaya ito itatago? Yung hindi nalalaman ng aking asawa. Ano kaya, ilang gadgets kayang latest ang aking bibilhin? May nabibili kayang pang hindi nakakalakad, ako ang pwede mag-drive ng sasakyan? Inisip ko ang lahat. Alam mo, iisip ko, paano? Ako'y 55 na. 5 years, 60 na. Ano yung maganda sasakyan? Ano yung maganda? Ano ang ganda? Alam mo, wala akong nabulay, kundi ipaglingkod ito sa Diyos at pasalamatan siya. Alam mo, lahat ng pinapangarap mo may sukdulan. Itatai mo lang. Ipagyayabang mo lang kasi hindi yun talaga ang layunin kung bakit ka nilikha. Ikaw ay nilikha para manatiling sa Diyos ay tagahanga. Tagapagsilbi, tagapagpuri, tagapagpasalamat. When you miss that, you're lonely. Lonely. I'm Mr. Lonely. Puso yata ang kanta ngayon, ano? Amen? Ang masayang buhay, masaya sa Diyos. At tandaan niyo ha, hindi dami ng pera ang saya. Si David madami pera. Pero hindi yun ang hugot ng kanyang pagpapasalamat. Pag-aaralan po natin. Si David po'y pogi, kaya nga may anak siyang Absalom, napakagandang lalaki. Napapanood ko yung pelikula ni David, grabe yung anak. Kaya nga nagkagustuhan yung dalawa ni anak. Maganda yung si pangalan na si Gina. Ginahasa na kanyang kapatid. Ano? Oo. Pero kapatid, kala mo ba, yan talaga ang magpapasaya? No, hindi. Amen? Ang disenyo ng Diyos sa iyong matay tumingin, hindi para lumakad. Pag yung mata mo yung nilalakad mo, hindi ka masaya. Kaya kung ikaw ay hinikha ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian, si Satanas ang naluluwalhati sa iyo, sarili naluluwalhati sa iyo, artista naluluwalhati sa iyo, lonely boy. Lonely girl. Are you with me? Ang masayang buhay, mayaman ka man o hindi, nag-aral ka man o hindi, matangkad ka man o unano, may timan o maputi. Dapat ang Diyos pinaglilingkuran. Pinagpapasalamatan. Lord, sa totoo na, ang dami yung pagpapasalamat natin. Lalo kung ikay anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, tiyak mo ikay palangit, higit sa mabibilang ang dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. Ano pat wala ka talagang dahilang lumayo sa Kanya? Okay. Kaya dapat maintindihan po natin, mga kapatid, na tayo sa pagsamba ay dapat nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Panginoon. Hindi tayo tatagal. Unang punto natin, basahin ko ang verse 3, 5, 6, 9, 17, 18. Chapter 29. Pwede nga English, Madali nyo maintindihan, di ka? Pinapaliwanag naman. Moreover, dahil ito ay tagpo na kung saan isisali na ang kanyang trono sa kanyang anak ni Solomon, pero meron siyang matinding preparation. Ito yung isa sa dahilan o hugot na dahilan kung bakit talagang siya'y masaya sa Diyos. Nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos. Hindi yung iikutin pa ruleta. Ano? Wala Masaya din naman tayo kahit iniikot ng ruleta, magpasalamat lang. Pero ang ganda sana na talagang ikaw ay talagang nagpapasalamat sa Diyos. Amen? Meron. Kaya nagmamalay pa na ang Diyos ay mabuti sa atin. Tayo ba'y natutuwa pa sa Diyos? May gana ka pa niyang hindi matuwa sa Diyos. Moreover, because I have set my affection speaks to the heart. To the house of my God, I have of mine own proper good. Ano yung kanyang proper good? Gold and silver, which I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the house, for the holy house. And then verse 5. Mami nga yung tubig. The gold
for things of gold, and the silver for things of silver, and for all manner of work to be made by the hands of artificers. And who then is willing to consecrate? Willing. Kanina affection, ngayon ay willing. Ipapaliwanag ko ano yung affection na yan at willing na yan. To consecrate His service this day unto the Lord. Verse 9. Then the people rejoice. Amen? Kaya mga kapatid, may thanksgiving and praises because of affection and willingness, then andun yung rejoicing. Thank you. For that they offered willingly, because with perfect heart. Heart. Mga kapatid, take note the word heart. They offered willingly to the Lord. Mga kapatid, they offered willingly to the Lord. Mga kapatid, kung ikaw kaya ang may hawak ng ginto, how willing you are. Tithes pa lang ay panghilay, panghigit na tayo eh. Amen? Kung babalikan natin, matinding ginto ang ipinirefer ni David. Marami. Halos si Solomon nagtayo na lang. Si David ang naghanda ng lahat ng kailangang itatayo para sa bahay ng Diyos. Amen? At hindi mo bibiro yung halagang iyon. But take note what kind of heart David has. Because with perfect heart, lagi ang pinag-uusapay puso. Mahirap magpasalamat pag may problema ang puso. If our heart is not perfect, mas malaki pa ang pag-ibig mo sa pera kaysa sa Diyos. Mas malaki pa ang pag-ibig mo sa bagay ng lupa kaysa sa Diyos. You cannot praise God. And you cannot say, rejoice. You cannot give willingly. Tingnan ba, tuloy natin na talata. O nadadala na agad ng talata. Minsan talata nagpapaliwanag na eh. Then the people rejoice. Do you rejoice? If our hearts is not right before God, lonely, Mr. Lonely, I have nobody on my own. Always from home. Are you lonely? Hindi mo may tatago yan sa ngiti. Pwede kin nakangiti, pero ang puso'y bangibi. Mahirap magpuri, magpasalamat sa Diyos, ang pusong hindi masaya sa Diyos. Kalahin mo yun, ginto? Barbar, silver. Tuloy natin talata ha. Huwag nyo alisin, huwag mo na yung puntos. Then the people rejoice, for that they offered willingly. Why? Because with perfect heart. Wala namang 100% na sinless. Ang idea lang dyan ay matured heart. Grown up spiritual life of the Christian. Amen? There's no such sinless Christian, but less sin Christian. Are you with me? Masaya ba kayo ngayong umaga sa Diyos? Ang inyong bang puso'y tama sa Diyos? Hanggat ang ating puso ay hindi masaya sa Diyos, pangkal ka sa gawain ng Diyos. You're just watching, criticizing, yet doing nothing. Because with perfect heart, they offered willingly to the Lord.
And David the king also rejoiced with what kind of joy? Great joy! Parang bagay na bagay ang inyong aura sa ating pinag-uusapan na. Great joy. Tingnan po natin ang verse 17. Verse 17. I know also, my God, do you know God? Kaya mga batid, ang tamang puso pag matama ang tingin sa Diyos. Amen? That thou triest the heart. Ang Diyos talaga yung nakatingin sa puso. Bago itapusin niya na, balikan natin ang 28 verse 9. Itutuloy. To be continue. Second part. Tingnan niya, balikan mo natin ang 28 verse 9. Pwedeng Tagalog. At ikaw, Salomon. Salomon pala. Salomon. May alagang Salmon. Okay. Salomon, na aking anak. Kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama. At paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip. Hindi hilahing pag-iisip, kusa. Pag ang puso may malago, hindi hilahin sa paglilingkod. Kusa. Sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso. Ibig sabihin ng Diyos sa puso nakatingin. Kahit may kayo mukhang imot na imot, oh Lord, thank you. Kailan matatapos? Dahil mukha kang banal, pero ng Diyos ang puso. Amen? Balik tayo sa 1 Chronicles, chapter 29, verse 17. Pinakitunayan ko lang na ang Diyos talaga sa puso nakatingin. Kasi pag puso'y ayos, ayos ang lahat. Amen. Pwede kasi tayo mag-ayos panglabas. Pero pangloob, ang Diyos ay sumasaliksik. Alam niya ang iyong iniisip ngayon habang nakaupo ka dyan. Ako hindi ko alam. Pero alam niya, kaya hindi ako anyo sinasamba, yung Diyos na sumasaliksik ng ating puso. I know also, my God, that thou triest the heart, and has pleasure in uprightness. As for me, in the uprightness of mine heart, I have willingly offered all these things. Thank God. We thank Thee and praise Thy glorious name. Is hard for God. Amen. Kanina, ikaw may puso talaga sa Diyos? Brother Romel? Baka kay sister lang ha? Hindi ko pa alam. Mahal niyo ba ang Diyos? May pag-ibig ba kayo sa Diyos? O pinagbibigyan lang ninyo ang Diyos? O nakakasanayan ay linggo hindi sisimba linggo Amen? Hindi yung talagang you're long. Alam mo si David, sa pulpa, tingnan niyo po, si David, Psalm 63 verse 1 and 2. Tingnan ko lang. Tingnan natin. Tingnan niyo si David, sa pul naman siya Dahil siya ligtas. Dahil siya anak ng Diyos, meron talagang magandang puso. Pag anak ng Diyos, may maganda talagang puso. Pag anak ng Diyos. Amen? Tingnan niyo po ang verse 1. Psalms 63 verse 1 and 2. Oh God, si David po yan. Thou art my God. So may relation talaga sa Diyos. May relationship talaga siya sa Diyos. Thou art my God. Para sabi, Ama namin, sumasalangit ka. Ay maraming tao nakikiama sa Diyos, ay hindi naman anak ng Diyos. Amen? Hanggat ang Diyos ay hindi mo tunay na karelasyon, wala kang karapatang tawaging Ama ang Diyos sa langit. Kaya si Jemery ay kaya kong sabihing aking asawa dahil may relasyon talaga kaming mag-asawa. Kadi-divorce nga lang namin. Ano? Kaya ang tawag ko sa my wife because she is my wife.
And she called me my husband because, nalito na sa English, ako'y kanyang asawa. Amen? Ay halimbawa, tawagin ko sino? Si Melissa, my wife. Masasampal ako ni madam. Bakit? Wala naman ako relasyon sa kanya para tawagin ko siyang asawa. Bakit mo tatawagin ng Diyos na iyong ama? May relasyon ka sa kanya. Amen. Tsak mo ba ikay palangit pag namatay? Nagsisi ka na ba ng iyong kasalanan? Nananampalataya ka ba kay Jesus? Alam nyo, hindi lapat ang pagtawag sa Diyos ng Ama namin. Hanggat ikay hindi nababago, hanggat hindi mo tiyak na ikaw ay langit ang tungo, sayang ang pagtawag ng Ama. Ay kung hindi ka naman anak. Are you with me? Amen. Kaya sabi ni David, Oh God, thou art my God. Kaya si David may magandang puso, siya ay anak ng Diyos. Ngayon, pag may magandang puso at anak ng Diyos, early will I seek thee. Hindi, ang iba sa atin, ipagbangon cellphone agad ang hawak. Una ko nga hanapin ko, nag-messages with heart. Alam mo, ngayon lang kayo totoong tamisan. Hindi pa apat na ang anak. Alam mo, totoong may isang ariliparan ng plato at pinggan. Practical po yan. Totoo yan. Kaya sa pag-aasawa, hindi lang pera ang inihahanda, pati ugali. Lalo higit sa lahat, ang relasyong espiritual sa Diyos. Pag ikaw hindi lumalago sa Diyos, ulo ng hamot pag-aawayan nyo. At baka paghiwalayan nyo pa. Are you with me? Totoong sweetang-sweetan, di pa naman kasal. Hanggat hindi kayo kasal, bawal yung sweetang-sweetan. Tapos mamay, hindi rin pala naman sila. Lonely, I'm Mr. Lone. Buhos na buhos ang puso sa opposite sex, pero kawang sa Diyos. Ang laki ng problema natin. Are you with me? Talagang bigay mo ang lahat. Ay, ang Diyos, ang daming reservation. Oh God, thou art my God, early will I seek thee. My soul thirsteth for thee. Yan ang puso ni David. Kaya siya punong-puno ng papasalamat at pagpupuri dahil meron siyang puso sa Diyos. Tayo niyo, pagka ang babae may puso sa lalaki, mayroong awiting Di ka naman kwapo, kahit malabo ang pagpili ko. Ano guys, sunod doon? Bigyan ko yata puspos ng awiting mundo. Ano? Palibasa, ang dami ng na-imbak ng unbeliever pa. Diga? Kalye, liko-liko ang takbo ng isip ko. Alam mo, pag ikinapapaibig, kahit pangot, tingin mo yung tangos. Hibang na hibang ka eh. Ano, kumbagay bangag na bangag. Usbaw na usbaw ka. Kasi kahit walang kapurihan, nahahanapan mo ng kapuri-puri. Pero ang Diyos ay walang kasing rilag, hindi mo ma-appreciate. Kaya himatlugin, hilahin, dahoy-huyin, my soul, talaga,
Pinapatawa ko nito My soul speaks for the heart. My soul thirsted for thee. Kayo ba uhaw pa sa Diyos? Amen? At tingnan niyo yung connection ng flesh. My soul thirsted for thee. My flesh longeth for thee. Kaya yung nagmamahal sa Diyos, hindi hiwalay ang katawan. Ay, kasi ang dami kong gawain, ang dami dahil sa tutunan, dahilan mo'y puso. Puso! Kahit katais mo, ang simbahan, kung ang puso may malayo, ang hirap magsimba. Pero kahit ikay nasa Lipa, nasa Laguna, nasa Mindoro, pag ang puso may ayo sa Diyos, sasagyain mo ito. Puso. Pag tumibok ang puso. Kumusta yung puso? Kumusta yung puso? Natibok pa ba yan sa Diyos? Naghahanap pa ba yan sa Diyos? Nauuhaw pa ba yan sa Diyos? Hindi mahirap magsimba pag uhaw ka sa Diyos. Amen? Walang samang daan kung ang puso ang maganda. Pilay nga'y nakakasimba pag ayos ang puso. Bulag nga'y naglilingkod sa Diyos pag ayos ang puso. Pero kung ikay may lahat na, pero ang puso mo may problema, inutil ka. Always, the problem of the heart is the problem of the heart. The heart of the problem is the problem of the heart. Amen? My soul thirsted for thee. My flesh. Kaya mga kapatid, if we are deeply longing for God, even our body will follow. Ang ating mga katawan ay sunod-sunod sa dikta ng ating puso. Tama ba yan? Amen? Kung nasaan ang iyong puso, na doon ang iyong katawan. Kaya nga wala lagi ang iyong katawan dito, wala na ang iyong puso. Kung nasaan ang kayamanan ng iyong puso, kung nasaan ang iyong kayamanan, doon ang iyong puso. Kapag si Jesus ay hindi na mahalaga sa iyo, wala na sa iyo ang katawan mo dito. Ang dami mo nang uhuguting dahilan. But mind you, ang talagang dahilan, puso. Puso. How is our heart? Verse 2. Verse 2. To see thy power. Wow. Mga kapatid, nakakaumay ang basta Kristiyano lang. Magandang ikaw ay alaman mong ginagamit ng Diyos. Amen? Are you with me? Sana uhaw ka pa na makita mo yung buhay ay kinakasangkapan ng Diyos. Na ang Diyos ay gumagawa sa iyo at pag ikaw'y naglilingkod, may ginagawa ang tao. Ang Diyos ay yung pinaglilingkuran. To see thy power and thy glory, so as I have seen thee in the sanctuary. In the sanctuary. Mamaya po, papasok tayo dyan. Heart for God. Are you with me? We thank thee and praise thy glorious name. Why? Merong heart for God. Amen. Meron pa ba tayong puso sa Panginoon? Yung totoo. Yung totoo. Tinanong si Pedro, Pedro, minamahal mo ba ako ng higit sa mga bagay na ito? Sabi ni Pedro, opo. Tinanong pa uli, Pedro, iniibig mo ba ako talaga ng higit sa mga bagay na ito? Opo. Ay, nakatatlo eh. Bakit? Ang Diyos ang nakakaalam talaga ng puso. Pwede ka namang magsalita ng oo, pero alam ng Diyos hindi. At kita naman yan sa performance natin. Amen? Amen. Ako may hula uli. Amen? Maniniwala ba kayo? Ako isang dakilang manghuhula. Marami sa inyo mamaya walang hapon. Sa hapon. Amen?
pag si Romel ang napaibig sa isang dilag, pwede nga kayo makadalaw sa iyo ng umaga. O naman, ay sa hapon. Kala, may pahig na sa umaga, gusto pa sa hapon. Hindi nga yun ang gusto sa iyo, umaga tapon, habang buhay. Tama? Mahal ba natin ang Diyos? Diyos ang nakakaalam. Siya sa atin ating puso lagi kung ito'y malamig na sa Diyos. Amen? Baka may iba nang nakakubabang dito. At yan na may alam natin. Kaya, masarap laging nananalangin sa Diyos dahil hindi tayo mauubusan ng pagsisisihan. Magpalinis lagi tayo sa Panginoon. Amen? Heart for God. Ang pusong kanyang tinitingnan ay ang puso rin na siya naglagay. Dahil ang dati na puso natin hindi na naaari. Tingnan niyo po ang Jeremiah 17 verse 9. Then 24 verse 7. Tingnan niyo ha ang puso ng tao. Ang puso ay magdaraya. Kaya huwag kang titiwala sa puso mo. Mali yung payo. Ako yun eh. Gusto ko na magpakamatay, pil na pil ko. Sige, sundin mo na ang puso mo. Sundin mo na ang puso mo. Pala'y galit. Hindi. Huwag kang titiwala sa tibok ng puso mo. Bakit? Madaya yan. At sabi pa, totoong masama. Sino nakakaalam? Sagot ang verse 10 yan. Diyos lamang nakakaalam. Ngayon, ang puso ng tao hanggat hindi talaga galing sa Diyos, hindi mo kaya magpasalamat at magpuri sa Diyos. Pero ang maganda, pagdating ng 24 verse 7 ng Jeremiah, pakibasa nga ninyo lahat ng makaibis-ibis. Basa. Kita mo ha, kaya sabi ni David, my God, my God. Bakit? Meron siyang puso na galing sa Diyos. Hanggat ang iyong puso ay yung dati pa rin, makasalanan, matigas, palaban, walang hilig sa Diyos. Masama yung pusong yan. Pero kapag ikaw ay binigyan, sabi, at aking bibigyan sila ng puso upang makilala ako. Ibig sabihin yung dating puso, hindi talaga kilala ang Diyos. Amen? Manage yun sa Diyos. Iba ang dinudiyos na yun. Sarili, pera, sanglibutan. Hanggat hindi ka ligtas, hanggat hindi ka pinapanganak na muli, hindi dapat na tawagin mo ang Diyos na iyong Diyos. Dapat ang puso may maganda na. Bakit? Galing sa Diyos. Nako ang Panginoon. Yan. Ang build-up, ang design, ang lilok, ang pagkasalansan ng pusong galing sa Diyos, ang Panginoon, ang siyang Panginoon. Sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos. Bakit? Sapagkat sila'y manunumbalik sa akin ng kanilang buong puso. Ang daming puso. Alam niyo na, pang-ulang pag-uwi, puso. Amen? Hanggat hindi ka anak ng Diyos, hindi ako makakaasa sa iyo na magpapasalamat kang wagas at magpupuri sa Diyos. At ngayon ka na may anak ng Diyos. Amen. Kaya ba'y anak ng Diyos? Kaya ba'y anak ng Diyos? Ba'y lumago ang ating puso sa pagmamahal sa Diyos? Amen? Kaya kayo mga batang Kristiyano, babago pa kayo naligtas, huwag na muna kayong iibig kung kani-kanino. Babago ka pa para umibig kung kani-kanino sa Diyos. Masarap magmahal at minahal dahil natuto ka munang magmahal sa dapat mahalin. Amen? Number 2. Not only heart for God when we say, we thank thee and praise thy glorious name. Kasi yun ang hugot. Sinundan po natin ang talata.
ng kapitulong yan, talagang hugot ay puso. Amen? Pag sinabing puso, nagmamahal. Okay, number 2. Not only heart for God. Alam nyo ba, isa pa rin sa dahilan dyan ay house of God. Amen? Basahin po natin. Sabi nga ni Pastor Hernandez, basahin nyo inyong Bible nang makita ninyo ang sinasabi ko. Sabi ni Pastor Andro nung Miyerkules, kaya nga sadya, buksan din niyo ang Bible. Yan, tuloy, nabuksan ko tuloy nga ang Bible. Matagal ko na nga hindi nabubuksan niya. Basta doon ako nakatingin Verse 2 and 3. Tignan niyo po, verse 2 and 3. Now I have prepared with all my might for the house of my God. Kayo ba'y nagpapasalamat sa Diyos? May bahay ng Diyos. Huwag mong sabihin ikigalak na galak sa Diyos na hindi ka masayang pumunta ng bahay ng Diyos. You're nothing but hypocrite. Ipaglalaban ko ang pag-ibig ko, baby. Ano man ang mangyari, ako ay sisimba. Ngayon, kung di mo ipaglaban ng pagsimba, problema yung puso mo. Huwag ka ng mga tuwirang maraming dahilan. Puso ang problema dyan. Amen? Amen? No ba? Lulukuhin natin ang Panginoon. Magtitinda ka ng buhangin sa dagat. Hindi mabibili yan. Ang Diyos, hindi natin pwedeng pahabian ng mga dahilang. Amen? Nung tayo ngayon minahal, iniwan niya ang langit. Ano yung hindi mo kayang iwan para kay Kristo? Langit ba yan? Langit ba yan? Are you listening? Langit ba yan? Ikaw ba'y magkakatawang tao para maligtas lang ang tao? No! Ikaw ay tao sagya at taong makasalanan! Now I have prepared with all my might. With all my might! Ito ang bilis ng linggo. Iba himatlugin pag linggo. Kaya ba'y masayang pag linggo? Sana wag magbago ito nga isang apo at 2 pamangkin. Siya daw ay nalulungkot na pagkalinggo ng hapon. Maintindihan. Pag nagtagal. Sa totoo na ako'y nagkakapobya Ako'y nagkakapobya. Ba't maraming Kristiyano? Pare-pareho lang naman tayong nanghihina. Pare-pareho lang naman tayo may mga kasalanan. Pero nalulungkot sa iba. Ang daling umalis. Tayo ba'y magpapatuloy? Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon? Ipaglaban natin ating pag-ibig. Ipaglalaban ko. Amen? Paglaban natin. Huwag kang gumawa ng iyong multo. Minababalita akong siya daw ay marami nagpapakita sa kanya. Ano ko nakita mo? Minsan yung nervyoso, sadyang marami na nakikita yan. Inaantay ko nasa kayong bata din Iniiwan ako ng mga yan. Dito, pagka nasa outreach, ako lang mag-isa. Tinitingnan ko minasilip Hi. Ako lang dito. Wala akong kalipon. Ano kaya nga ito di, malay mo, makatakbo ako na mabilis. Di, blessing in disguise. Alam mo, ang nakakatakot ay kasalanan. At ang mabuhay sa kasalanan. Yan ang nakakatakot. Sabi ng aming kapitbahay na Pagerper, kanina hindi ko binanggit, ngayon nagbanggit ko na. Sorry.
Eh, laging wala yun. Dinidate ng kanyang ano. Kilala ng tatay yun eh. Ang kanyang pangalan, Gloria! Gloria! Kanta pa rin eh. Glory, Gloria. Ngayon, eh, sabi ng kwentuhan, hindi mo pa alam, pag ikaw'y wala diyan sa bahay mo, may nagsisindi ng kandila. May aswang yata diyan. Sabi ni Gloria, ako hindi takot yan. Mas takot ako sa tao. Anong magagawa niya sa akin? Ako'y takot sa tao. Pwede akong patayin ng tao. Ay, makasalanan nyo. Father pa rin. Baka kayo nagpaplano, ha? Aaswangin kayo. Huwag kayong matatakutin. Ang katakutan natin kasalanan at ang mabuhay sa kasalanan. Amen? Ang sarap ng Bible. Huwag na tayo magpuntos. Now I have prepared with all my might. Ibig sabihin talaga pinag-ipunan nyo, pinagtrabahuhan yun. Iba kaya wala sa simbahan, nagkatrabaho pa. Ito, I have prepared with all my might for the house of my God, the gold, for the things to be made of gold, and the silver, for the things of silver, and the brass. Kalami may panglaba pa. Brass. Wala, yung matinding preparasyon yan. Pati brass. Of things of brass. The iron. Iron man. For the things of iron and wood. Buong kaya ay pinaghanda niya. Willing. Because heart for God and house of God. Ang sabi niyan? And diverse colors and all manner of precious stones and marble stones and abundance. Yang iba yan eh. Talagang ano eh. Abundance, ang kupit. Yung iyo bang giving, kumusta? Proportion ba yan sa iyong sweldo? Yung mga nagbibigay dito, purihin ng Diyos, ang church na ito ay giver. Amen? Pero, ang Diyos, hanggat may aayusin, hinahanap niyang ayusin. Sabi nga ang good is not good enough when the best still available. Ang lalim nun. Tapos siya, ang malalim yun. Pag kumain, kasabay ko, nakatatlo na akong bulos, ayaw na ako, andun pa yun. Bakit? Sinusukat. Pati hiwa ng ulam, talagang sukat na sukat eh. Ay si Mr. Agal. Are you with me? Abundance? Ay abundance of gold, abundance of silver, abundance of stones, abundance of glistering stones, abundance of diverse colors, abundance of manner precious stones. Precious stones. May mga mahal na hiyas pa sa ginto. Ba't ano sabi niya? I have prepared with all my house, with all my might, for the house of my God. Kumusta ang iyong bahagi sa bahay ng Diyos na ito? Amen. Amen. Kayo ba'y nakapagbigay na para sa bahay ng Diyos? With all our might, for the house of my God. Verse 3. Tingnan po natin ang verse 3. Ano sabi diyan? Moreover, because I have set my affection to the house of my God. If you love God, you will love the house of God. You cannot separate loving God and loving the house of God. Kaya kung mahal mo ang Diyos, ano yung bahagi? Kaya ba si David, palibasa maganda ang puso. Ay maganda ang giving eh. Pag maganda ang puso, maganda rin ang giving. Amen. Maganda ang giving. Maganda ang giving. Huwag kayo magbibigay ng tira-tirahan sa Diyos. Yung may drawing ng ni Randy Santiago. May listahan pa ng waiting.
Apoy hindi tumalab eh. Nilagay ng puspuro, ubos na yung puspuro, saka po puspuro eh. Hindi pa nadaig yung pera. Tubal na sa Panginoon. Pag nag-alaga ng baboy, namatay yung isa, ay di namatayan sa Panginoon. Amen? Ako, pag ako'y binibigyan ng support, ay tinitira ko yung pinakamalulutong. Pag malutong sa Panginoon. Inaamoy ko, amoy isda. Mabango sa Panginoon. Laging ang best ay sa Panginoon. Kaya pag linggo, best din sa Panginoon. Best na damit. 20 pesos. At least magandang tingnan. Ari, UK. UK. Okay. Pero ayos, tinitingnan ko sana eh. Sa YouTube, maganda eh. Akala may tigba 20 pesos. Ang asawa ko magaling mamili eh. Talaga inaabot naman maghapon eh. Sa ukay-ukay, makakuha lang ng kursyonada. Ay mura na, maganda pa. I hope naiintindihan niyo itong aking sinasabi. Ang aking puso ay nagsisikip na. Kasi nakakakita ko talaga sa aking sarili ng dispalinghado. At nakikita ko rin sa marami. Hindi na kasing sagsag sa Diyos noon. Hindi kasing init. May laking problema. Amen? Alam niyo, ang bilang ay maganda. Meron ako nabasa, marami daw preacher ngayon, ang gusto lagi ang simbahan ay mapuno ng tao. Pero ang tunay na preacher, ang tao ay mapuno ng Diyos. Amen? Ang daming ang tao, backslider naman, nabubuhay pa sa kasalanan, reklamador. Ay pampadami lang yan. Ang maganda, madaming tao na napupuno ng pag-ibig sa Diyos. Amen? Ako ho ay nag-quit muna sa pagkaalis-alis. Prayer and fasting, di na ho ako nakaka-attend. Masakit ang aking likod. Pero nai-enjoy ko ang aking office. Basa ako ng basa ng Bible. Panalangin ng panalangin. Pero tingin ko pa ako'y kulang Panginoon. Gusto kong bumalik yung init. Katulad ng init. Dati. Mahal ba natin ang Diyos? O nasanay lang tayong gawin ang gawain ng Diyos, pero malayo ng puso natin sa Diyos. Parang mag-asawa, sanay na lang magkasama, pero wala nang imikan. Ang pagsasama ay alang-alang na lang sa anak. At alang-alang sa kahiyang sasabihin ng kapitbahay. Pero sila sa kanilang sarili, wala nang timyas. Naintindihan niyo ba yan? Naintindihan niyo ba yan? Kumusta ang ating puso? Are you all excited every Sunday? If there is a will, there is a way. Amen? Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, ang daming dahilan. Pinaganda ni David ng buong kaya niya. Tayo pinangangarap, may isang araw, may second floor tayo. Anong bahagi mo? Anong kaya mo ibigay? Sa mahal mong Diyos. At sa mahal mong bahay ng Diyos. Amen? Mahal mo ba ang bahay ng Diyos? Mahal nyo ba itong simbahan natin? Kaya ang pag-iimbis hindi sa workers lang, pati sa membro. Ang pag-iingat nito ay hindi sa pastor lang at sa workers. Lahat tayo. Dahil tayo bahay ng Panginoon. At mahal dapat natin.
na nagmamahal sa Panginoon, magmamahal sa bahay ng Panginoon, eh dapat dadalo ka lagi. Tinan nyo yung buhay dati nung kayo bagong naligtas. Ipinaglalaban nyo ang linggo, di ka? Kumusta ngayon? Ano sabi ni David? I was glad when they said unto me. Yan si David. Let us go into the house of the Lord. Amen? Amen. We thank thee, O God, and praise thy glorious name. Imposible yan if our hearts is not for God. We don't love the house of God. Sabi ng Bible, wag nating pabayaan ang pagkakatipon-tipon. Naggaya ng asal ng iba. Alam mo, ang tao, gagaya din laang, ay doon pa sa mali eh. Mga batid, kung kayo may gagayanin, wag yung wala. Ang kayanin nyo, yung nagsisikap. Kaya nga, looking unto Jesus. Ako'y naligtas, 1986. Ngayon ay 2024. Ganun ang katagal. Nangihina din. Nadi-discourage din. Natatapilok din. Salamat. Andito pa. Amen? May problema kayo? Bakit ako wala? Tingnan nyo nga yung sitwasyon. Mas malaki problema ko kaysa inyo. Amen? Ako'y pamilyado din. Ako'y may pangarap din sa aking anak. Ipinagpapasa Diyos ko na lang kung ano mangyayari. Bakit? Naglilingkod ako sa Diyos. Bahala ang Diyos. If you love the Lord, you will love the house of the Lord. How much do you love the Lord? Napapakinggan niyo pa ba ang mensaheng ito? Nakakarating pa ba ito? I prepared with all my might. How do we exert our effort for the sake of the house of God? Basa niyo, kinakaon pa. Amen? House of God. Number 3. Baka ako'y hindi kampihan ng oras. Heart of God, house of God. Then pagdating po ng verse 10 hanggang 13, ay highlighting God. Alam niyo po, ang nagpapasalamat at nagpupuri talaga sa Diyos, ang Diyos ang hina-highlight. Ano ba hina-highlight? Kumbaga sa tapat ng ng ilaw, pagka may naawit noong panahon ni na Victor Wood, Breeze Caroline. Kita ko nakaano kay Victor Wood yung kung saan siya tayo. Bakit? Siya ang naka-highlight eh. Amen? Dito hindi pastor ang hina-highlight. Walang sino tang i-highlight dito. Dapat ang Diyos, ang tunay na sumasamba sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos, nagpupuri sa Diyos, walang dinadakila, kundi Diyos! Amen? Tignan niyo po paano ini-highlight ni David ang Diyos. Verse 11. Andiyo pa ba kaya? Basahin natin muna ang verse 10. Babasahin ko na mabilis para makita natin. Wherefore David blessed the Lord. Blessed the Lord. Before all the congregation. And David said, Blessed be thou, Lord God of Israel, our Father, forever and ever. Tingnan nyo, ini-highlight na kung sino ang Diyos. Thine, O Lord, is the greatness. When we say, highlighting God, nakikita natin ang Diyos kung gano'n siya kadakila.
kung gaano siya kalaki. Kung gaano. Nako. Kaya ang Diyos ay galit na galit sa mga puon. Sa mga rebulto. Ay, itim na yan. Pinagpalit mo ako dyan. Pambira. Pag wala kayo dito na linggo, saan niyo mo siya pinagpalit? Kung hindi ka mala nanonood sa online, pag wala ka dito, o kay taga rito at wala ka dito, kanino mo siya ipinagpalit? When we say greatness of God, tingnan niyo po, Daniel chapter 4, verse 35, ganito po ang sabi ng talata, and all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he do it according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say unto him, what does? Ano ba ang sabi? And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing. Walang silbi, walang ni katiting, idais mo sa kadakilaan ng Diyos. Wala yan! Bit dala-dala ka ng wala, pero ng dakila'y hindi. That's the matter of the heart. Highlighting God. Amen. Ikumpara mo ang all the inhabitants of the earth are reputed as nothing. Anong nothing? Wala. Wala. Anong wala? Wala. Bay sa atin yung wala'y meron, pero yung meron'y wala. Tinuturuan tayo ng Diyos na tayo mag-improve pa. May ginagawa na tayo, pero yamang ipinaparating ng Diyos ang mensahe ito, may hinahanap pa siya. Na pag-ibayuhin natin. Amen? Kung kaya nga't pinararating ito, good is not good enough, when is the best still available? Tingnan pa natin. Isaiah chapter 40, verse 7 and 8. The grass withered, the flower faded, because the Spirit of the Lord bloweth upon it. Surely, the people is grass. Ano daw ang tao? Marijuana. Shabu. Compare sa greatness of God, ang tao'y damo lang. Pagdating ng verse 8, andiyan pa ba kayo? The grass withered, the flower faded, but the word of our God shall stand forever. Alam mo mga batid, ang pinakamahalaga ay ang Diyos at ang kanyang salita na napapakinggan mo tuwing linggo. Pag andito ka. Ay, wag mo naman sayangin, andito ka na rin, tulog ka pa. Anong iniiba mo? Anong inilamang mo? Doon sa wala, na wala din eh. Pero andito ka, hindi ka naman nakikinig. Hey! Amen! Gising! Gising! Hindi ka narito para magparaos! Andito ka para sumimba! Bigyan mo ng unang umot yan. Bigyan mo ng unat kulambo. Kaya kayo, huwag kayo magpupuyat ng Sabado pagka-araw na linggo, kinabukasan. Talagang ako'y hindi nanananto dito. Yung walang ikita ko, ikaw pang nandito. Amen? Yung walang ikita ko, ay lalo kung nakikinaan dito. Bakit? Alam mo bakit? Hindi tayo naglalaro dito. Hindi tayo nagpaparaos lang ng oras dito. Ito'y diyusan ng usap. Ngayon, kung naglalaro ka, hindi kami.
Hindi kami. Amen. Amen. Kasama mo naman influensya sa kadayos mo. Bisita pa naman. Dito pala pwede din ang tulog. Ganyan din sa amin eh. Igalang mo ang Diyos na pinapakinggan mo. Kung wala kang galang sa pastor mo, sa Diyos, igalang mo. Huwag kang sanay natutulog-tulog pag nakikinig kami sa Amen? Amen? Kung inaanto ka, labas mo na. Jaging-jaging, maglumi. Di pagdating may tapos na. Galit ba kayo sa akin? Bakit ako tuwa sa inyo? Si Lorna nga ay may sakit yan. Di ba? May sakit yan. Di ka't nagpe-prayer request. Pero nalaban. Hindi lang sa buhay, pati sa Panginoon. Yan ang gusto ko. Naiintindihan ko yung may mga ganyang sitwasyon. Pero malakas ka pa sa kalabaw. Tutulog-tulog ka lang. Tapos pagkatapos mo isay, ingay na ingay mo. Amen? Galit ba kayo sa akin? Di ba galit kayo sa akin? Hindi mo niyo ako pakain. Hindi niyo painom, hindi niyo ako palakad. Pinagpipray ko pa nga kayo araw-araw. Amen? Sa mga bisita namin, naiintindihan namin kayo. Pero hindi ko maintindihan kung ikaw ay membro. Amen? Amen? Yung walay gate ako, kayo pag naan dyan, hindi ka makakita. Pumunta kayo din sa unahan, kita niyo ang lahat. Kita niyo nakagayaan. Kita niyo ang gayaan. Kita niyo nanunuwag na. Kita niyo nakahapay na. Kita niyo hindi maintindihan. Kita ang lahat. Bakit? Ako ang mata. Verse 9. Nabasa na ba natin ang verse 9? Nabasa na ba? Wala pala ang verse 9. Kaya pala hindi natin nabasa. Verse 15. Kita niyo, pati ako nawala na. Verse 15. For we are strangers before thee, and sojourners, as we all our fathers are days. Tayo mo na. Isaiah. Utoy, ikaw gigising pa dyan. Isaiah, ang ganda ng aking bigkas, isa ala pala naman. Okay, yan. Oh, behold! Yeah. Tingnan nyo ha. Behold, how great our God. How great is our God. Yun, tumama din ang ating kanta. Sing with me, how great is our God. Tingnan nyo ha. The nations are as a drop of a bucket and are counted as the small dust of the balance. Nations ay parang isang maliit lang na alabok. Kaya mga kapatid, ang laki ng Diyos para hindi purihin. Alam niyo, nakita ko mga kapatid, ako hindi banal na inaakala niyo, hindi ako matuwid na inaakala niyo. Pero iba talaga ang Diyos ang pag-usapan. Hindi ka papayag na siya ay iparating sa atin ng basta na siya'y dakila. Behold, He taketh up the isles as a very little thing. Then, tingnan po ang verse 17. Nandiyan po ba kayo? All nations before Him are as nothing, and they are counted to Him less than nothing. Less than nothing. Maliit pa sa wala. Yung wala, ayan, may wala. Ay, hindi, maliit ka pa sa wala. In compare with our God. Kaya sabi ni David, glory, great God. Amen? Ang Diyos ba'y dakila? Greatness of God. Tingnan pa natin. Not only greatness of God, verse 11b. Tingnan po verse 11b ng ating text, 29 verse. As I have thine, O Lord, is the greatness
and the power. And the power. Wala sa Batilik ang power. Wala sa miracle ang power. Lalong wala sa kilikili ang power. Amen? Alam niyo ba kung bakit nalikha ang lahat? Dahil sa Diyos ang kapangyarihan. Alam niyo bakit ang ating mundo umiikot pat, umiinog pat, ang universe hindi pa nagkukulaps at nawawala? That's the display of God's power. Alam niyo ba kung bakit ang ating kaligtasan ay hindi mawawala? Dahil hawak ng kanyang kapangyarihan. Ang Diyos ay hindi nanghihina at hindi rin lumalakas. Kaya sabi na David, we gave thanks to thee and praise thy glorious name. Hina-highlight niya ang Panginoon. Thine, O Lord, ngalan, greatness, power, and glory. Alam niyo, ang kalwalhatian ay sa Panginoon. Kaya ka may ganda, binigyan ka ng totoong maganda. Kaya ka may rilag, may kapurihan, dahil binigyan ka ng tunay na kapuri-puri. Alam niyo ba sa karilagan at kalwalhatian ng Diyos, hindi sila matitigan ng sirupin? Noong si John de Bilabay makita yung vision ni Jesus Christ, yung kanyang description, siya'y napasubsob at parang nawala ng buhay, nahimatay. Ganon karilag ang Panginoon, nakakahimatay. Alam bang hindi tayo pwedeng dalhin sa langit kung hindi muna tayo glorified body? Bakit? Hindi natin kayang dalhin ang kalwalhatian ng Diyos. Amen? Yung iba, mamamatay sa pagtili sa Korean. Kay James Yap. Talo na. Wala na. Ang usa ngayon ay si Soto. Wala na si James Yap. Si Soto na. At saka si Jowas. Si Jowas na, pinaglalabanan. At saka si Michael. Yan ang nagpanalo ng laban sa Soro-Soro. Talo na sana tinira ng Michael. Yak! Panalo Ay, kami lumaban, talo ulit Soro-Soro. Sabi ni Michael, yan talaga Soro-Soro, hindi manalo sa atin. Walang nagawa si Dudy Pero mga kapatid, sana ang highlight talaga yung Panginoon. Ituloy pa natin talata. Sige, bye-bye natin ang talata. Ano yung ni-highlight ni David sa Panginoon? And the victory. Mga kapatid, kayong mga nakapagtapos, victory belongs to the Lord. Pinagtagumpay ka na yan. Talagang sa Diyos yan, hindi yan iyo. Ano mang pagtatagumpay meron tayo, yan ay galing sa Diyos. Thine is the victory. At ang Diyos po hindi natatalo. Amen? Ang Diyos ay hindi talunan. Akala lang ng tao, talo, bakit nagyayari ang nagagawa ko? Kaya nga may judgment. Hindi pa tapos. Kung akala mo lang namamayagpag ang mga taong hindi natatakot sa Diyos, sila panayaman. No! Hindi pa tapos. May great white throne. At yung mga Kristiyanong sila na ang backslider, siya pa ang sinuswerte. Bema is not yet over. Haharap tayong lahat sa hukuman ng Kristo. Diyan, di na pwede magbida-bida. Lalantad tayo kung sino tayo. Kaya ngayon pa lang magpakababa na tayo. Huwag tayong mayabang, huwag tayong hambog, huwag tayong gumawa, magtahi-tahi ng salita. God knows well who really we are. Amen? Ano pa? Majesty, karilagan, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Anong iyo? Kanya yan. Sabi niya, for all that is in the heaven. Sige, yun ang isang bituin. Sige, yun na. Paano ma-enjoy ang bituin? Kahit ngayon sampaling ka at nagbituin-bituin, hindi mo pa rin ma-enjoy Anong bituin ito? And the victory. Sabi, thine
and thine is the kingdom, hindi ikaw ang hari. Hahari-harian ka lang, O Lord. And thou art exalted as head above all. Have you seen that? Nakita niyo ba yan? Ibig sabihin, iniha-highlight ni David, hindi lang ang victory, yung ownership. Sa Diyos lahat. Hubad kang dumating, hubad kang babalik. Then last, praise the Lord. We give thanks thee, O God, and praise thy marvelous name. Anong hugot? Heart for God. House of God. Highlighting God. Hindi totoo yan. Lahat ng yan natin napuntos kung walang humiliation before God. Tingnan po, nung ma-acknowledge si David kung sino ang Diyos, bumaling siya ngayon sa kanyang sarili. Tingnan po ang verse 14 hanggang 16. Andiyan po ba kayo? Patapos na po ako. Matulog na kayo ng payapa. Sabi ni Pedro, sige, tuloy nyo na yung ligaya. Sabi ng Panginoon. Dahil nadat nga nilang natutulog. Hindi ba kayo makipagpuyat sa akin? Ang pahuling dalaw ay tulog. Sige, andyan na makaaway. Bumigay na kayo. But who am I? Who am I? Alaala ko yung isang sundalo dito, nagkagusto kay Maricel eh. Gustong-gusto mag-special. Basta payagan nyo ako, payagan nyo na ako. Alam ko, gusto magpasikat lang kay Maricel yun eh. Ang gustong kantahin, who am I? Talaga naman. Ayun. Napagusto kay Ruel, kalbo din yun. Talaga si Maricel nakatadhana sa maliwanag ang future. Eh, pinag-diskitahan naman si Des. Pumunta dito. Oh, sir, di kapatid na yan. Oo. Yung may asawa na. Sabi nga naman, ayaw mag-asawa. Nge. Nasaan na kaya yun? Who am I? And what is my people? Who am I? Hari siya? Who am I? Tayo naman kalami kung sino, di ka man hari. Amen? Hindi ka naman kasing yaman ni David. Hindi ka naman kasing bantog ni David. Hindi ka naman kasing dami ng pag-aari ni David. Pero tingin ni David, nung makita muna niya ang Diyos, who am I? Ang problema natin, ang laki ng tingin natin sa sarili eh. Kaya maliit ang tingin mo sa Diyos. Halata naman yan. Kahit hindi ka mimik, halata yan. Who am I? And what is my people? Sino ba ang Israel? Chosen nation. Pero, what is my people? That we should be able to offer so willingly. Kalahin nyo, naliitan pa si David sa kanyang ginto, sa kanyang silver, sa kanyang precious stones. Gasino na ito. Bakit? Pag ang tingin mo sa Diyos din naman yan, ano yung pagmamapuri mo? Sabi nga niya, ibinibigay ko rin naman yung sa Diyos din. That we should be able to offer so willingly. After this sort, for all these things come of thee, and of thine own have we given thee. Lahat ng aming ibinigay ay naibigay namin sa iyo, ay iyo din naman ito. Bet may pagdadamot ang araw na linggo, hindi naman iyo ang buhay mo. Wala kang karapatang hindi mo gamitin yan sa Diyos, hindi yan iyo. Amen. Sana mali ang hula ko. Andito ulit kayo sa linggo. O wala kayo sa linggo. Pero si Catherine nandito ulit, kanyang mga anak na puwago. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Alam niyo bang tinanong kita kanina sa misis ko, bumalik kaya si Catherine? Sabi naman ni Madam, hindi ko alam, hindi ko nakikita yun. Hindi natin natanong si Sister Aurea kasi yung trabador niya. Kaya unang hinanap ko kanina dito, si Catherine. Masaya ako nakita kita, Catherine. Amen. Pinagpray niyo ba siya? Basta hindi ko nakita. Paano tulog ka eh? But who am I? That we should be able to offer so willingly. Okay, verse, ano ba sunod dyan? 14, bibilisan ko na. For we are strangers before thee.
Tayo manglalakbay lang, yun ang tingin, yun ang humiliation, yun ang nakita ng liit. Alam mo pa, ang tingin mo sa Diyos, ang laki, ang liit talaga ng tingin mo sa sarili mo, istanghero ka lang. And so, honors, as for all our fathers, our days on the earth are as a shadow. And there is none abiding. Anino lang ako, Panginoon. Kahit nga katawan ko, anino din eh. Di ka, Eric? Dalawang anino yan eh, pag naglalakad. Verse 15. 16. O Lord our God, all this store that we have prepared to build thee an house for thine holy name, cometh of thine hand, and is all thine own. Verse 17. 16 na pala yan. Hanggang saan ba sabi ko? Hanggang 16 lang. Anong tingin ng David sa kanyang sarili? Ipakababa siya. We give thanks, dear God, and praise thy marvelous name. Heart for God, house of God, highlighting God, and humiliation before God. Tayo pa mag-pray. Panginoon Diyos,